Panibagong araw na naman ng aking pakikipagsapalaran. Pakikipagsapalaran. So, after a week na wala yung alaga ko, finally, nandito na sila. Dumating sila kahapon. Back to normal na naman. Kaya nga lang, kasama nilang bumalik yung nanay ng amo kong babae. Nag-stay siya dito sa hotel na malapit lang dito sa amin. Tapos yung alaga ko ay naandun. Kailangan ko siyang puntahan doon. So, diretso kami sa lesson niya. Pasok tayo sa hotel. Aakyat tayo. Malapit lang dito sa amin. Siguro mga 5 minutes na lakad. Dito lang sa Nina Mall. Nina Hotel. Tapos after lunch, silang dalawang maglolang magkasama. Lalabas sila. Hindi ko alam kung hanggang kailan siya mag-i-stay dito sa Hong Kong. Kasi nga 'di ba, solo lang siya. Solong anak lang kasi yung amo kong babae. Patay na yung kanyang asawa. Solo na lang siguro siya sa bahay nila. At since retired na rin siya, wala na siyang ginagawa kaya anytime pwede na siyang pumunta dito sa Hong Kong. Nandito na ako sa entrance ng hotel at medyo pangit ng panahon ngayon, no, ang dilim. Tapos umuulan pa. At dahil nga ang hotel na ito ay halos nasa likuran nga lang ng building na tinitirhan namin, ay mabilis lang din ako nakarating dito. Pasok pa nga lang dito sa kanilang lobby ay mabubungaran mo kaagad ang napakalaki nilang receiving area. Napakaluwang ng space at napakalinis at mapapansin mo talaga agad na medyo pricey mag-stay dito. Ilang beses na nga din ako nakarating dito sa hotel na to dahil nga tuwing pupunta dito si Lola galing China ay dito talaga siya unang nag-check-in. Pero ito yung first time na aakyat ako sa room. Kaya naman bago talaga ako pumunta dito ay binili na ako ni amo na ang lift daw papunta sa 80th floor ay medyo tricky daw. Medyo mahirap siyang hanapin kasi nga may palipat-lipat pa. Dito na ako sa lift. Kailangan punta muna daw ng 41st floor then transfer sa other lift going to 80 kasi nasa 80th floor ang room nila. Pagdating ko nga sa 41st floor ay akala ko ay naando na kaagad yung elevator na lilipatan ko papunta sa 80th floor. Pero namangha ako dahil ang bumungad nga sa akin ay itong function room nila na napakaganda at saka itong bridge papunta doon sa kabilang building kung saan naandun yung elevator papunta doon sa pinakamataas na floor. Itong bridge na to ay araw-araw ko nga itong nakikita kada ako lalabas ng bahay at talaga namang hindi ko akalain na makakaakyat pala ako dito at makikita ko na talagang napakaganda talaga ng view. Nasa 41st floor pa lang ako pero grabe manghang-mangha na talaga ako. Pagpasok ko nga ay nakita ko nga kaagad itong arrow kung saan nandun daw yung lift from 66 to 87. Buti na nga lang talaga at hindi naman din siya mahirap hanapin basta susundan mo lang yung mga arrow. Ang hotel na ito ay hanggang 87th floor at ang room na pupuntahan ko ay nasa 80th floor. O diba, napakataas na talaga niya. Biruin mo yung 87th floor. Pero FYI lang po, hindi po ito ang pinakamataas na hotel dito sa Hong Kong. Dahil kung hindi po ako nagkakamali, ang pinakamataas po na hotel dito sa Hong Kong ay nasa 118th floor po. O diba, grabe na yon, sobrang taas na talaga nun. At iba talaga din ang pakiramdam kapag ikaw ay nasa mataas na floor. Basta iba yung feeling niya, lalo na kapag ikaw ay nasa loob na ng elevator at umaandar na yung elevator ng mabilis. Para siyang mahangin, sobrang mahangin dahil mauga yung elevator. Ganon yung feeling. At dahil nga din siguro sobrang taas na nito ay nagantay-antay pa ako ng mga ilang minuto, siguro mga 2 minutes bago dumating yung lift. Pagpasok ko ng elevator, syempre kailangan muna nating itap yung card bago natin i-press yung button. Bali, isa yun sa mga high security ng isang hotel para mas secured nila kung sino yung mga taong pumapasok. Dahil kung wala kang card ay hindi ka naman talaga makakaakyat. Paglabas ko sa lift ay hinanap ko nga agad yung kanilang room. Medyo may karamihan ding room sa floor na ito. At ang room nila nasa 8002. Hindi din naman kahit mahirap hanapin dahil may mga araw nga din na kailangan mo lang din sundan. Pero pagtapat ko sa kanilang room ay talagang dinouble check ko nga muna yung tama ba yung room na pupuntahan ko. Aba ay mahirap na at baka mamaya ibang room naman ang makatok natin. At pagtap ko nga ng car doon sa pintuan ay pinagbuksan na nga ako ni Lola. Ay salamat naman na tama yung ating napuntahan. At pagpasok ko nga sa kanilang room ay nakita ko nga tong alaga ko na nanonood ng TV. Ito ang dahilan, isa sa dahilan kung bakit gusto niyang sumama sa hotel. Dito kami sa mall dumaan kasi medyo maulan. The magic is already No more. Be careful because you're wearing slipper, ah.
Ayaw niyang magsapatos. Kasi wala daw siyang medyas. Oo, di, sige. Pagbigyan ng hiling, nang walang ligalig. Buhok ko na naman. Hindi ka naman na. Yeah. My hair. Bahay na uli. Halos kararating lang namin. Tapos yung maglola, lumabas para kumain. So, ako naman, dito nakakain sa bahay. So, kain tayo. Tapos na nga ang lunch, kaya yung maglola ay pagkatapos nilang kumain ay umuwi nga sa bahay. At pagdating sa bahay ay inihatid ko naman sila dito sa panibagong hotel. Dahil isang gabi lang nagstay si Lola dun sa unang hotel dahil nga medyo pricey siya. Kaya lumipat siya dito sa medyo mas mura-mura. Yun nga lang, medyo may kalayuan ito sa bahay. Kaya kailangan ko silang ihatid doon dahil may mga dalang bagahe at kasama pa nga itong makulit na bata. At pagka-check-in nila ay umuwi na din ako. Ay, pagod na naman ang person. Magagaling ko lang doon sa bagong hotel na nilipatan ni Lola. Hinatid ko siya doon kasama yung alaga ko. So, ngayon, pabalik na ako sa bahay at nahanap ko kung saan ang sakayan. Pabalik kasi medyo malayo. Hinihingal na ako. Kasi ang init. Tapos, anong oras na? Luto naman pagdating sa bahay. Nakakapagod. Super pagod. Bahay na ulit. Sobrang nakakapagod. As in, pagod na talaga ako. Tapos, ang dami pang naiwang kalat ng alaga ko. So, liligpitin ko muna yon. Tapos, yung sinampay ko kanina na sobrang dami din, inaantay pa din ako. At pagkatapos nun, prepare naman ng dinner. Buti na nga lang talaga. Ang pa-dinner ko ngayon ay yung amo ko lang na lalaki kasi yung mag-ina ay doon kakain sa labas kasama si grandma. So, yun, konti lang lulutuin. Pero ganun pa man, magluluto pa rin, 'di ba? Kailangan ko nang umpisahan kasi ang oras ay pasado 5 o'clock na, wala na akong oras. Maghahabol na naman ako sa oras. Talagang sobrang pagod ko na, ang sakit na ng mga likod ko, paruot paritong lakad. Hay, nako. Kanina pa ako biyahe ng biyahe. So, thank you for watching.